mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, marami ang tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, pang-aapi at kabibuan. Kaya mga kalaban at daywan, huwag niyo akong salingin. Noli Me Tangere. Lahat na ng lupa at kinakain na ng Gusto na ang iyong panira, Puri! Bago mo ang kalakastangan sa aking ama! Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaya sa ibang kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isipan. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno. Alamin natin ang buhay sa San Diego, na kung saan ay maraming nangaapi at maraming malungkot. Marami rin ang nagsasaya na para walang problema o di kaya't nagpapanggap na walang problema. Sa Calle Alwalle, sa Birundok, isa-isang magarbong bahay ay nakatira si Don Santiago de los Santos na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala rin siya sa isang kanyang butihan at kalusayan. Isang gabi sa kanyang tahanan ay Madre mia, nakikita niyo mo walang ingat. makikita mo sa pamamalagi mo rito, sasangayon ka rin sa sinabi ko. Ngunit, Katulad ko, halimbawa, wala pa rin mga pinagbago sa maraming taon ng mga Indio. Sa katotohanan, tamad talaga ang mga Indio. mga Ginoo, naniniwala ako na naririto tayo sa bahay ng isang Indio. Kalokohan. Wala ka dapat ipangamba. Dahil naniniwala ko hindi niya itinuturing ang sarili niyang Indio. Magandang gabi, mga senyor. Ikinunod ko ang pagdala sa punong ito, mga senyor. Magandang gabi, senyor at senyorita. Magandang gabi. Nais ko nga palang ipakilala ang anak ng aking pinakamatalik na kaibigan na si Don Crisostomo Ibarra. Ipagpaumanhin. Mukhang ako'y nagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damas. Ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Pinagpaluto kita ng tinola. Batid kong matagal ka nang hindi nakakatingin nito. Servidor, pakilabas ang tinola. Iabot nyo nga sa akin tinolang yan. Hindi nyo ba alam yung pinapaboritong pagkain dito sa Las Pilipinas?
pwede nyo ba patay ng musika? Nakakaitis sa tenga. Ipagpahinga nyo muna ang inyong mga instrumento. Senyor Ibarra, 7 taon ka pala nag-aral sa Europa. Halos 7 taon na akong nawala dito sa ating bayan. Kaya wala akong natanggap na balita dito sa San Diego at sa aking ama. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasaan kayo sa Europa? Tila'y hindi kayo nakakatanggap ng telegrama. Senyor Ibarra, ano ang katangi-tanging nakita mo sa Europa? Ganyan na ba edukasyon ngayon sa Europa? Tila'y nauumid at walang galang. Yan lamang ba natutunan mo sa Europa? Kaya tagal mong ginugulang o araw mo doon. Ngunit wala ka man lang natandaan! Ang napansin ko lamang sa isang bayan na nakadepende ang kaunlaran sa mga mamamayan nito. Paumanhin, naway tanggapin yung sisero kong paghingi ng tawad. Mauna na ako. Si Ibarra ay naglalakad na di batid kung saan papatungo sa mahinang lakad. Nakapunta siya sa liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang Sangkastia. Naroon ang mga inchik na nagtitinda ng sorbetes at mga babae na nagbebenta ng punong kahoy. Diyos ko, sa umagang ito, parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim mong kaaway. Ang pagkawala ng iyong ama ay dapat maging aral na sa iyo. Ipagpatawad niyo po, senyor. Wari ko po yung napamahal na sa inyo ang aking ama. Ano ba ang kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya lang ay ang pagiging mayaman sa San Diego. Pero, bakit ikunulong ang aking ama sa pihitan? Ngunit huwag ka mag-alala, dahil ang pagkamatay dito sa piitan dito sa ating bansa ay senyalis ng isang kabayanihan. Tunay ngang napakasakit ng sinapit ng aking ama. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama na si Don Rafael ay hindi niya akalain na meron siyang lihim na kaaway. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nag-aalangan si Kapitan Tiago na sabihin sa akin ang katotohanan. Itanong mo na lang kay Kapitan Tiago ang iba pang pangyayari. Gracias, senyor, sa pagbabahagi ng kwento. Tenada, Senyor Ibarra. Samantala, sa tahanan ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan? Sa palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ba naman nating handa. Sa bagay, naway nagustuhan nilang lahat ang ating mga inihanda. Ako'y pupunta muna sa kusina at may aayusin na. At ikaw'y magpahinga muna at alam kong pagod ka ngayong araw. Siya at ako'y mauna na. habang nakahiga si Kapitan Tiago, ay naalala niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay ka lamang, aking tiya. Tiyak na ang aking kaligayahan ay buong buo. Naalala naman ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas, ang pagsayaw nila sa abando ng kanyang asawa na si Doña Pia. Namatay ito sa panganganak kay Maria Clara. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling nung lumika ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka ng Ama. Samantala, si Ibarra naman ay nagpunta kila Maria Clara upang dalawin ito. Habang nagpupunta si Maria Clara at siyang pagdating naman ni Ibarra.
Labis akong nangulila sa'yo. At ganoon din ako, mahal ko. Ang kagandahan ay nasa panglasa ng tao, ngunit may iba ako. Napakatamis ang iyong mga sinasabi, Crisostomo. Siguro dahil, Jay, madami ka ng babaeng napaibig sa iyong bansang pinuntahan. Isa ng magandang obra ang agsisinta. Kaya't ba't pa ako maghahanap ng iba? Kung hindi naman din ikaw, hindi na ako makahanap na katulad mo. Sinungaling, hindi ako naniniwala kasi nasarado mo ang iyong mga mata sa madalaga sa Europa. Paumanhin, mahal ko. Ngunit kailangan nga itang lisanin. Naiintindihan ko, Ibarra. Iniingat ka. Dahil sa Todos los Santos, ng araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Isang lugar na tayo magbukay, bago pa yan eh. Bagong-bago ang mga bangkay nakalibing dito. Ayoko na, may dugo pa yan eh. Ang arte mo naman, kung ginawa mo ang ginawa ko, 20 araw nang nakalibing dito ang bangkay. Napakadilim ng gabing iyon. At ang lakas pa ng ulan, namatayan pa ako ng ilawan. Nakakatakot naman ang mga sinabi mo. Natanggalan pa ako ng kataol na yon, kaya lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Sobrang baho ng bangkay na yon at nililiwing ko pa sa madilim na gabi. Alam mo hindi ko nasunod iyon? Alam mo kung bakit? Sa sobrang lakas ng ulan ng gabing iyon at malayo ang libingan ng incheck. Ayoko na, nakita mo yung bangkay na yan, natamaan ko kanina, yung bungo, nabiyak. Pumunta si Ibarra sa sementeryo, ngunit hindi nila nakita ang puntod ng kanyang ama. Magandang hapon, di ba? Magandang hapon ninyo. Maaari ba akong magtanong? Tungkol saan ang inyong tatanong? Kung mayroon po ba kayong nakitang puntod na may malaking krus? Meron akong nakita, pero ito yung pinalipatan ng puro parokong nakarang araw. Sinong hangal na kura paroko ang nagpahukay ng puntod ng aking ama? Ngunit sa kasamaang palad, hindi sinasadyan na itapon ng labi ng iyong ama sa ilog. Sa kadahilan ng malakas ang ulan ng mga araw na iyon. Ngunit isang kabaliwan ang inyong ginawa. Sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman, ay umalis na lamang ito nang hindi niya nakaya at sa di inaakala. Habang siya naglalakad, nakasulubong niya ang kura ng San Diego na si Padre Salvi. Tinignan siya nito ng masama at hinila ang suot na sutona. Ikaw ba ang gumawa ang kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Simula pa lang, hindi ko alam ang iyong binabanggit. Kung hindi ikaw, sino? Sinisigurado ko sa iyo, hindi ako ang kurang iyong hinahanap, kundi ang kurang pinalitan ko, si Padre Damaso. Patawad na ba rin siya? Noong tumunog ang kampanan ay naroon si Piloso Potasio. Nagbaba siya sa mga tao nito may darating na diablo. Ngunit sinabihan lamang itong baliw at pinag-usapan sa harap ng simbahan. Makinig kayo! Ang ganda ng araw ngayon, di ba? May darating na dilubyo, ang tangi kong kakampi. Pinagtinginan nila ang matandang baliw. Ngunit hindi niya na lamang ito pinansin. Umalis na lamang ito at nang iwan na lamang ng babala. Kayo rin ang mawawalan. Samantala sa ikalawang kalagpag ng kampanaryo ng simbahan, nandoon ang magkapatid na si Crispin at Basilio. Sila ay sakristan ng simbahan. Nangusap ang dalawa tungkol sa kanilang sasahurin, ngunit 2 reales na lamang ang natira sa kanilang pera.
Nang nagpahinga sila, ay naabutan sila ng sakristang mayor at sila'y pinagsabihan at sinaktan. Mga pasaway na bata, bakit kayo nagpapahinga at hindi nagpapatugtog ng kampana? Ikaw, Basilio, magbumulta ka dahil hindi maganda ang iyong pagtugtog ng kampana. Hindi ka makakauwi ng alas 8 ng gabi, kundi alas 10 ng gabi. Ngunit uhulihin ako ng mga gwarda sibil. Ala akong pake at sasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi ng maaga hanggat hindi mo ilalabas ang iyong mga ninakaw. Eh, hindi naman po ako yun eh. Ito ang harapan sa iyo dahil ikaw isa kang magnanakaw. Habang sinasaktan ng sakristang mayor si Crispin, ay inawat ito ni Basilio, ngunit tinulak lamang ito. Ito, pasaway ka. Opo. Crispin! Wala nang nagawa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalas, impit ng sigaw ang daing na lamang kapatid ang narinig. Pagkatapos noon nakakabinging katahimikan. Pagkatating na ikasampung gabi, nakapinid ng buong simbahan kaya't kinalig ang tali ng balinga upang makapagdaos-dos siya ng bintuan ng kapanarya. May narinig na 2 putok ng baril ang nasangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Sumantala sa labas ng bahay, makikita ang maliit na dampani na sisa ang ina nila Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tawilis para sa kanyang anak, ngunit dumating ang asawa niya si Pedro na naghahanap si Pedro ng ulam, tawilis na lamang natira para pang ulam ng kanilang anak, ngunit nagalit lamang at umalis. Maya-maya ay biglang dumating si Basilio na humahangos. Inay, narito na po ako. Sus Mariosip Basilio! Ano nangyari sa iyo? Huwag po kayong magalala. Ayos lang po ako. Si Crispin po ay naiwan sa kumbento. Sa kumbento? Siya ba'y buhay? Sa kumbento? At siya ba'y buhay? Opo. Buti naman. Ngunit bakit duguan ang iyong mga mukha? Ako'y tumakas lamang po sa kumbento. Inaya niya ang anak upang gamutin ang mga sugat nito at para na rin makapagpahinga. Inay, may pagkain pa po ba? Ako kasi nagugutom na. Pasensya na anak. Ngunit isang taluwis na lamang ang natira. Ipinaghanda ko kayo ng masarap. Ngunit inubos ito ng inyong ama. Pagpasensya niyo na lamang siya. Sinaktan ka po ba niya? Huwag ka na mag-alala. Hindi niya naman ako ginawa ng masama. Bakit daw ba hindi makakauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng sakristang mayor sapagkat nagnakaw daw po siya ng 2 ginto. Kahit hindi naman po siya nagnakaw. At hindi daw po siya makakauwi hanggat hindi niya binabalik ang 2 ginto. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang bunsong anak ko. Di naman magnanakaw ang anak ko eh. Huwag ka na mag-alala at kakausapin ko ang kura bukas. Huwag mo munang isipin at matulog ka muna. Kawawa naman ang aking anak. Nagkaroon ng masamang panaginip si Basilio. Napaganipan niya si Padre Salvi ay pinapalo si Crispin kasama ang sakristang mayor dahil siya raw ang nagnakaw. Pinaglaban ito at hindi siya ang nagnakaw kundi ang sakristang mayor. At dahil sa panaginip na yun ay nagising si Basilio at umiyak ito. Tinawag naman ito ng kanyang ina at kiniwento ang panaginip ito. Agad namang sinabi ng kanyang ina na huwag na siyang mababahala at pupuntahan niya na lang ito. Ako po si Sisa, ang ina na sakristang si Crispin. Gusto ko pong makausap ang kura. Hindi maaari at may sakit siya. Kung gayon ay, maaari ko po ba akong makausap ang anak ko si Crispin? Huwag ka na magkaila. Alam mo lahat na nakauwi na si Crispin. Si Basilio po ang naiwan sa bahay. Si Crispin po ay naiwan dito kagabi. Naiwan niya, pero tumakas pa rin dahil madaming ninakaw. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil sa inyo eh. Ikaw, mabait kang asawa. Ngunit meron ka namang 2 anak na masasama. Hindi po! Hindi po talaga umuwi Tumayo si ka nga Crispin! dyan! Tulungan niyo po ako! Umalis ka na! Umalis ka na nga! Nakakahiya ka din sa simbahan.
tumakbo na si Sisa dahil sa matakot na baka mahuli ang kanyang anak dahil sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Pagdating sa kanilang tahanan ay nagulat siya sa kanyang nakita mga gwardyang sibil na naghahanap sa kanilang tahanan na tila na may hinahanap na tao. Nagtayo muna siya ngunit nakita rin siya nito. Uy, siya ata yun ah. Ayaw nga. Tara. Hoy, ikaw ba si Sisa? Ang ina ng dalawang magnanakaw na bata. Oo, ako nga si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka nang magkaila. Nakatakas lang ang iyong panganay na anak. Hindi ko alam. Hindi pa sila umuwi simula kahapon. Kung ganon, ikukulong ka Dinala namin ng agad mga yung gwardyang maglalabas ang sibil iyong panganak. si Sisa sa kwartel ng mga gwardya sibil at doon siya ay kinulong. Walang nagawa si Sisa kundi umiyak. Nalaan ito ng alferes kaya pinalaya niya si Sisa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pakawalan ang biyag at huwag na abalahin pa. Alam niyo na siya, ha? Mag-aasawa na nga lang, wala pang kwenta. Tara na at pakawalan na. Hoy, laya ka na. Habang naglalakad si Sisa, nakarinig ito ng putok ng baril, kaya't dalit-dali ito umuwi sa kanilang tahanan. Nang makauwi siya sa kanyang tahanan, ay may nakita siyang damit na may pahid ng dugo. Crispin! Basilia! Damit ito ni Basilia! Crispin! Basilia! Ang anak ko! Buhay si Basilio! Hindi ito maaari! Basilio! Crispin! Hindi ito totoo! Buhay si Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Makikita si Sisa na baliw na pag-alagala sa bayan ng San Diego. Nakakala niya na lahat ng taong kanyang madaanan ay si Crispin at Basilio. Sisa! Oh, baliw! Sisa! 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 Baliw! Maria Clara, maaari mo ba kami awitan? Ngunit, malulungkot ang aking mga awit. Ngunit, meron akong isang awit, hindi ganoon kalungkot. Pinakantahan nila si Maria Clara ng isang kanta na kanyang ginawa. Malay kong arana para sa dalagang walang kasing amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang di hahayaan mawala. Makatapos magmisa si Padre Salvi ay pumunta ito sa kumbento upang mag-almusal. Padre Salvi, may dumating pong liham para sa inyo. Noong umaga, pumunta si Ibarra kay Pilaw sa Potasio upang humingi ng payo. Sa'yo? May nais lang po akong ipagguni sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng ganyan? Sapagkat hindi ako nagsusulat sa aking panahon kundi sa hinaharap. Anong wika po ba ang ginamit ninyo? Sa wikang Tagalog. Pwede po bang gamitin ang wikang Tagalog sa sinusulat ninyo? Maaari, dahil mas mabuting gamitin ang wikang Tagalog kesa sa Latin. Nais ko lamang pong humingi ng payo sa inyo. Katulad ng aking ama nung siya pa ay nabubuhay.
Nais ko lamang pong humingi ng payo sa ipapatayo kong paaralan. Pangarap ko rin yan. Nagpatayo ng paaralan. Pangarap ng isang baliw. Naniniwala ako na mangyayari ang aking pinaplano ng walang sagabal. Subalit walang papakinggan ang pamahalaan kundi ang kura. Isang pagmamalabis po ang inyong tinuran. Ayokong maghigante para sa aking ama. Alang-alang na lang sa relihiyon. Mabigo man kayo, ngunit ginawa niyo naman ang nararapat gawin. Salamat po, Ginoo. Naintindihan ko po ang inyong sinasabi. Ngunit ngayon lilisan na ako. Sa lahat ng may malaking handaan sa Pisan ng San Diego ay sila Kapitan Tiago nito dahil kay Maria Clara. Aking minamahal na anak, ako may munting pasalubong sa iyo. Ito ay apnas na brilyante na may esmeralda. Napakaganda nito, Itay. Maraming salamat po. O siya, ako po muna yung magpapaalam at pupunta sa bayan. Sige anak, ngunit umuwi ka ng umaga at darating si Padre Damaso. Doon ka na maghapunan ni Bara. Salamat po sa inyong imbitasyon. Ngunit may hinihintay po akong bisita. Saktong alas 8 ng gabi ay nagsimula ang posisyon. Ito ay dinaanan sa ilalim ng tulda at inilarawan mga matatandang dalaga na kausap na kapatiran ni San Francisco. Sinunod ni Ibarra ang payo ni Peloso Potasio. Nagtagumpay ang pinapagawa nito ng paaralan. Nang sumunod na araw, pumunta si Elias kay Ibarra. Ganun ba? Sige, papasukin mo siya. Ginoo, pumasok na raw po kayo. Oh, Elias, ikaw pala yan. Oo, tama ka, senyor. Ako nga ito. Hindi ko akalaing ikaw ang darating. Oh, alika't umupo ka. Sige po, senyor. Patawad, senyor. Ngunit kailangan nyo na mag-ingat. Dahil marami kayong palihim na kaaway. Ngunit hindi lang ikaw ang nagsabi niyan. Para hindi po kayo mapahamak, dapat alam po nila na hindi kayo naghahanda. Buhay na po, senyor. At ako'y aalis na. Marami pong salamat. Marapat na dapat ako ang magpasalamat dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita ba tayong muli? Oo naman, senyor. Magkikita tayo. Kahit kailan nyo gusto at kailan nyo kailangan. Oo na po ako sa inyo. Oh, sige. Nung araw na ang lumipas pagkatapos magawa ang buong paralan, isang piging ang inihanda ni Kapitan Tiago. Nag-usap ang alkalde at Ibarra at pinupuri ng alkalde dahil sa kanyang kahusayan nang biglang dumating si Padre Damaso na nakasimangot. Isang malaking karangalan sa pundok mo, Senyor Ibarra. Naway mapagtagumpayan mo sana ang pagpapagawa ng paaralan. Isang malaking karangalan sa akin kung mangyayari yun. Salud! Salud! Buenas tardes mga senyor at senyora. Kaya dito ko kayo po. Bakit hindi nyo ituloy ang pinag-uusapan ninyo? Ang pinag-uusapan na naman po namin ay ang arkitekto Senyor Ibarra. At siya po ay eksperto sa arkitekto. Eksperto? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pundasyon. Makakarating ba ng langit ang nagbabanal-banalan? Nahaluan ng dugo ng Espanyol, nakala mo kung sino?
Sigurado ko sa pagkalalim na ng lupa at kinakain na ng Gusto na ang iyong paninira, Burit! Tuminaan ka, Crisostomo Ibarra. Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa. At walang sino man ang pwedeng manipusta sa aking ama. Itong paring to ang pinaka-iniiwas-iwasan ko. At isang paring walang bodo at utang na loob. At nararapat naman siguro siyang mamatay. Magdasal ka na sa mga santo, Padre Damaso. Crisostomo, tama na! Para sa atin na lamang. Para sa ating kinabukasan. Maawa ka! Hijo del Diablo. Isang araw sa bahay ng bagong kararating na Kapitan General. Kapitan General, nais ko makausap ni Sr. Ibarra. Sige, Che, papuntahin mo rito. Magandang hapon, Kapitan General. Isang malaking karangalan na makilala ka doon, Ibarra. Hanga ko sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay tinuturing nila akong kaaway. Tungkol ba yan sa pag-aalitan ninyo, ni Padre Damaso? Hindi sigurado kung di ka magagalaw ng mga pare dito hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Pagpalain po sana kayo ng may kapal. Bueno, ako'y aalis muna at ako'y may pupuntahan. Maraming salamat sa iyong pagpunta. Sige po, kayo po ay mag-ingat. Gracias, kamahalan. Ngayon alam ko na kung bakit ka pinupuri ng mga tao. Alkalde, mula ngayon, hinahabilin ko sa Sr. Ibarra sa inyong proteksyon at ipaalam ito sa mga El Perez. Susunod kumahalin. Maria, buti na paunlakan mo ang aking imbitasyon. Maria, ang ating pag-uusapan ay hindi dapat marinig ng ibang tao. Ano ho ang ating pag-uusapan? Huwag na natin patagalin pa. Batid ko may liham kang tinatago kay Crisostomo Ibarra. Nais ko makuha ang mga liham na iyon. Ang mga liham lang ho na iyon ay tungkol sa pag-ibig. Wala ho kayong pakikita na ikakasira ni Crisostomo. Mauna na ako, Padre. Sa tingin ko ay wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sandali. Paano kung sabihin ko sa iyong may liham akong galing sa iyong ina? Anong liham na naman iyon? Ang liham na magdadala ng kahihiyan sa iyong ama. Anong kahihiyan naman iyon, Padre? Kahihiyan at iskandalo sa iyong pamilya. Kahihiyan na dala ng iyong ama-amahan. Ama-amahan? Ang nilalaman ng liham na to ay hindi si Kapitan Tiago ang iyong ama, kundi si Padre Damaso. Madre Mia, hindi dapat kayo gumagawa ng kasinungalingan. Ano ang iyong ikababahala kung mababasa ko ang liham ni Crisostomo Ibarra? Yan ba? Yan ba ang gusto mong ipalit sa liham ni Crisostomo? O dahil gusto mo siyang pagbintangan na isang erehe? Gusto na, Padre. Gusto na. Maria Clara, ba't ka na parito? Alam mo ba dapat ako pupunta sa'yo? Totoo ba? Totoo ba na ikaw ang tunay kong ama? At sino naman nagsabi sa inyo? Kanino galing ang informasyon na yan? Kanino? Kay Crisostomo Ibarra? Huwag niyo hong dinadamay dito si Crisostomo. O kanino mo nalaman? Sino? Sino ang naninira sa akin? Huwag niyo na pong alamin kung sino. Tapatin niyo na lamang po ako. Kayo ho ba? Kayo ho ba ang tunay kong ama? Kaya ninyo po ba ito inililihim sa akin? Dahil makakasira ito sa inyo? Sa bagay, kasuklam-suklam ang katotohanan ito. Huwag na kayong magtakhang magsinungaling, Padre. Nasa tahanan tayo ng Diyos. Alam niya ang totoo. Kaya't mag-umpisa ka nang magkumpisal, Padre! Di maaaring malaman ito ni Tiago. Masasaktan siya. Masasaktan si Tiago. Masisira lahat ng pinaghirapan namin sa'yo. Hindi mo ba naintindihan, anak? Bitawan mo ko. Ngayon ko lang nalaman
na buong pagkatao ko ay puno ng kasinungalingan. Pinalaki niyo akong may takot sa Diyos. Ngunit ikaw na tunay kong ama, ay makasalanang praile. Ayaw na kitang makita o makausap pa muli, Padre. Sumpain nawa tayo ng Diyos. Maria Clara, sandali lamang. Naglalakad si Doña Victorina sa langsangan ng katanghaliang tapat, tumitingin-tingin sa mga bahay ng mga Indio habang panay pintas ang mga narinig sa bibig ni Doña Victorina. Nakatanaw si Doña Consolacion habang hinahagod ang tingin kay Doña Victorina at saka lumura. Hindi talaga kaaya-aya ang mga bahay dito. Bagay na bagay sa mga Indio. Go. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Kinaingitan mo ba ako? Ay gandang tanawin. Nag-aaway na naman ang dalawang donyang walang asal. Doña Consolacion, para sabihin ko sa'yo, hindi ako probinsyalang katulad mo. Gayon ba, Doña Victorina? Hindi ka nga galing probinsya, ngunit hilipkit naman ang iyong asawa. Talagang ginagayat mo ko Halika nga rito. Gusto mo ba ng gulo, Doña Victorina? Pagbibigyan kita. Sinabi ni Peloso Potasio sa babae na sabihin kay Sisa na natagpuan na nila ang kanyang anak at dali-dali namang pumunta si Sisa nito. Wala, ano nangyari sa kanya? Kawawa naman siya. Asan kayo mga magulang niya? Nahanap na kaya siya? Kaya nga Hindi maaari! Hindi pa patay si Crispin! Crispin! Pero Sisa, natagpuan na po ang inyong anak, Adolfo. Ganun ba? Opo. Tara! Crispin! 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 Anak ko! Hindi ito maaari! Crispin! 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 Anak ko! Baliw? Crispin! Crispin! Anak ko! Crispin! Yan pala yun? Hindi ito maaari! Crispin! Kayo! Kayo ba ang gumawa nito sa anak ko? Tumuntong si Ibarra sa bangka ni Elias bago lumubog ang araw upang siya'y makausap. Marahil sa gusto kong pag-usapan ang palihim na kaaway ng aking ama. Ginoo, ngunit ang iyong ama ay isang mabait at matuwirang tao. Nalalaman ko yon. Pero, bakit meron pa rin sa kanyang nagtaksil? Ginoo, mukhang palubog na ang araw. Kailangan na yata natin umuwi sa ating mga tahanan. Mukhang tama ka nga. Halika na tayo bumalik. Samantala si Maria Clara, Doña Victorina, Kapitan Tiago at Linares ay nag-uusap tungkol sa pagkasunduan ng kasal kay Maria Clara at Linares. Ngunit ayon ni Maria Clara, walang nagawa si Maria Clara kaya't ipapakasal siya kay Linares. Sino iyan? Sino iyan? Buksan mo ang pinto sa ngalan ng hari! Buksan mo ang pinto kung ayaw mong gibay namin yung bahay. Ang ina. At bakit? Hindi namin pwede sabihin, sumama ka na lang sa amin. Naisipan ni Elias
na bumalik sa bahay ni Ibarra upang ilagay sa mga sako ang mga gamit nito. Tumalon siya sa bintana. Gini, punta ka lang doon. Tumakas si Ibarra sa mga gwardiya sibil at sumakay sa bangka ni Elias upang makatakas. Ngunit naabutan sila ng gwardyang sibil Mukhang naabutan at tayo ng mga nagpalit ng gwardiya damit upang Hindi tayo lilangin ang makakarating sa gwardyang ating sibil. paroroonan. Mukhang tama ka nga, alias. Kaya hindi na tayo mapaparoon sa ating paroroonan. Tara na. Tara, gagi. Walang anuman, kaibigan. Ngunit kailangan mo pa rin akong ihatid sa kabilang ibayan. Ikaw, Ginoo, mukhang naabutan tayo ng mga gwardiya sibil. Hindi na tayo makakaabot sa ating paroroonan. Mukhang tama ka nga, alias. Kahit hindi na tayo paparoon sa ating paroroonan. Hoy, tigil! Samantala, nakauwi si Basil sa kanilang tahanan. Nakita ni Basil ang kanyang ina, tumatakbo hinabol ito, ngunit may bumoto sa kanila at tinamaan ng bato si Basilio. Inay! Inay ako po ito! Inay ako po ito si Basilio. Inay ako po ito si Basilio. Ano pang nangyari sa'yo? Basilio? Basilio? Anak ko? Basilio, anak ko? Dumating ka na! Habang magkausap ang dalawa, ay biglang dumating si Elias na sigaw. Ina, ano pang nangyari sa inyo? Ang kaawang-awang si Sisa naman ay pumanaw at ang malamig na katawan nito ay iniyakan ni Basilio. Ang inang ko po, wala na po ang aking inang. Kung ganun, ilibing mo ang iyong ina. Hatukain mo ang aking kayamanan na binaon. At gamitin mo ito sa pag-aaral mo. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay pinahayag ng alferes ang balitang ikadurog ng puso ni Maria at Clara. Nagpadala ng sulat ng katrintas na batid ni Kapitan Tiago ay nagmay-ari nito. Natagpuan ito sa sunog ng katawan. Aking ina, ako ba'y may kumambal na sumpa at nangyayari sa akin ito? Ano ang kasalanan ko? Ano ang ginawa ko upang ikaw ay magalit sa akin? Wala na akong pag-asa. Wala na akong hinaharap. Ikaw lang ang pag-asa ko, Diyos ko. Sa ngalan ng Ama at ng mga anghel, ako'y patawarin ninyo. Nang matapos ang panungkulan ni Padre Damaso sa San Diego ay nanirahan na ito sa Maynila at sa di kalawang ay nailipat sa malayong probinsya. Ngunit di nagtagal ay natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Si Padre Salvi naman ay lumipat sa Santa Clara upang roon magpahayag ng mga salita ng Diyos.